ako doon sa sinabi niya, no? Bayani daw si ah, Badoy at Celis. Paano naging bayani yung mga sinungaling? Nakakatuwa dahil alain mo sa mga katulad ni Roque na naturingang abogado eh. Bayani pala sa kanya yung mga ganong klase kay Celis at kay Badoy. Kailan pa nagkaroon ng bayaning pinalaya sa pagiging rebelde? Kailan naging bayani yung red tagger? Kailan naging bayani yung sinungaling? Mariosep. Kakatuwa naman talaga tong mga nasa paligid natin. Wala kang mapupulot na magandang aral sa mga usbaw na to. Ang DepEd. DepEd ha? Ang edukasyon ng Pilipinas, pinakakulela. Sino ba sekretary? Si Sara Duterte. Anong nangyari? Ang tatalino ng mga anak natin pagkatapos kulelat ang ating edukasyon, kulelat ang Pilipinas. Sus Mariosep. Anong dapat gawin? Pagkaisahan na lang, napalitan na ang sekretary, yung medyo maayos-ayos naman, para hindi ganito ang ating sitwasyon. Kakakahiya na talaga eh. Laki-laki kumuha ng pondo sa DepEd pagkatapos nabalitaan ko eh ilang ano lang yung ginamit sa DepEd. Diyos ko, okay lang na kulang ang eskwelahan basta't ang mga teacher maayos ang pakiramdam sa pagtuturo. Hindi talaga magiging maayos kapag ang sekretary kagaya ni Duterte. Abay, bakit ba aayos ang pakiramdam ng mga guro? Konting mali red tag. Saka naman nakakita ng ganyang vice-presidente. Diyos ko, ang dami naging vice-presidente. Si Atty. Lene Robredo, si Kuya Noli de Castro, sino pa yung ibang mga naging vice president na pagkahuhusay humawak ng tao, walang nakakaaway, bagkus ay kinilala pa bilang vice-presidente. Diyos ko, ano ba yan? Kung ganito ng ganito ang sitwasyon natin, ay talagang magkakawatak-watak, no? Parang yung biyanan na pakilamera kinasusuklaman ng manugang. Di ba yung sekretary kinasusuklaman ng kanyang mga under? Bakit nga ba? Kasamahan mo na sa trabaho, re-red tag mo pa. Di ang matututunan nga ng mga bata dyan, kulang na kulang. Dahil ang natakbo sa isip ng mga guro, laging takot, no? Baka magkamali. Ano naman ang nangyari dun sa si Senador Trillanes, masyado na ngayon na, talagang sinisiwalat niya na lahat. Kasi nga, yan Duterte na yan, siya dinimanda siya nun di ba? Binaliktad siya. Si Senador Trillanes daw nagbenta ng ating karagatan ng West Philippine Sea. Ay naku, nakakatuwa na lang Marami na ngayon ang mga DDS na kay Marcos na lang pumapanig, no? Pero tayo na may mga paninindigan at para sa bayan ang ating habol, wala tayong papanigan. Pagkos, pag nalagas ang isa, bantayan rin yung isa pa, no? Parang yung bunga ng bayabas. Pag inuuod na yung bunga, nalalaglag na sa lupa. Ngayon, instead na may pumulot, may nakitang uod, tinatapo na ng tuluyan. Yung naman, yung bunga na malapit na ring malagas, naabangan na rin. Ganon din yung gagawin natin. Ang matitira, aabangan natin kung malalagas din ba o hindi. Kasi nasa kanila rin yan. Yung tibay ng kanilang panunungkulan, makukuha lang ang tibay kung
maayos ang kanilang panunungkulan, no? Pero kung hindi, sigurado, malalagas din. Ayan, no? Sabi nga ni Miss Castro, Representative Franz Castro, si Badoy at si Celis nagpanggap lang na taga-media. Sus, matagal na nga na nagpanggap, nakailang taon nang namayagpag yan. Pang ilang taon na ngayon mula pa kay Duterte hanggang ngayon. Kakasawa ng mga pagmumukha, ano? Nag-hunger strike pa ang mga animal, hindi rin makatiis na hindi lamanan ang sikmura. Mga kaplastikan lang ang naintindihan, mga kaartehan, kadramahan, mga dramatic na pulpul. Diyos ko, pag ganyan ang ganyan ang mga tao sa Pilipinas, walang mangyayari sa bansa. Kailangan talaga si Marcos gumising. Total siya, alam nyo, hindi ko pinapanigan yan si Marcos. Tinatawag ko siya para manungkulan at para magpatupad ng tama at para sundin ang bayan sapagkat siya ang umupo na presidente. Eh kung hindi naman yan ang presidente, hindi yan ang tatawagin ko eh. Kung matino naman ang presidente, hindi na ako magtatawag para gawin nila yung dapat eh. No? Eh ang sistema mo, uupo-upo siya eh. Eh di talagang tatawagin siya ni Aling Marie para gawin niya ang tama para sa bayan. Sundin niya ang mamamayan. Alisin niya na ang lahat ng salot sa bayan. Yun lang naman iniiling natin. Alisin ang salot sa bayan, di ba? Walang magkikritics kung walang ikikritics. Ganun lang yun, mga kapatid. Kakasawa na rin eh, no? Aso, wala rin silang kasawaan sa paggawa ng kapalpakan. Eh kung sila walang sawa gumawa ng kapalpakan, eh bakit nga ba tayo magsasawa na ikritiko sila? Kaya sorry na lang sila, di ba? Karapatan natin yan. Okay, mga kapatid, salamat.